Or good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is August 2, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may White Knight Hotel sa may Intramuros po yan na Manila. At Intramuros, Manila. At dadalhin po natin sa may SM Mall of Asia, sa may Seaside Boulevard, Barangay 76, Pasay po yun. Okay po. Yan, so magbabalik po tayo mamaya konti po. Ang nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ng content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Yan, magbabalik po tayo mamaya ulit po pang nakuha na po natin sila. Pauwi na ba? Pauwi na ba? Ay! Nandito.
sa pananaksak ng 13 anyos na kaklase sa loob ng eskwelahan sa Las Piñas City noong Martes. Pinahalagaan ng pulisya kung paano na ipasok ng suspect sa paaralan ang kutsilyo sa kabila ng mga pinatutupad na security check. Sa investigasyon ng NCRPO, nagtalo ang dalawang estudyante matapos umanong hanapin ng mga suspect sa biktima ang 10 pisong sukli mula sa perang pinambili nito ng tubig. Nauwi sa pananaksak ang alitan ng dalawa na ikinasawi ng biktima. Mungkahin ng NCRPO para sa karagdagang seguridad, gumamit ang mga eskwelahan ng handheld o walk-through metal detectors. Bukod dito, patuloy silang makikipagtulungan sa DepEd at DSWD para matugunan at matigilan ang karahasan sa mga eskwelahan. Sinampahan na ng reklamong murder ang binatiyong suspect na nasa kustodiya na ng Bahay Pag-asa Youth Rehabilitation Facility. Malakas na pagulan at malawakang pagbaha ang naranasan sa iba-ibang lalawigan sa bansa dulot ng bagyong Luis. Tiniyak naman ng pamahalaan ang tulong para sa mga maapektuhang residente. Nagpapatrol, Cesar Galati. Umaga pa lang, hindi na madaanan ang bahaging ito ng National Highway sa Barangay San Fernando, Lacor, Nueva Ecija. Ito'y matapos umabaw ang Kamumo Creek, dahilan kaya't ipinagbawal ang pagdaan ng mga maliliit na sasakyan. Ilang barangay pa ang pinakain dahil sa walang tigil na pagulan dulot ng bagyong Luis. Sa bayan naman ng Bungabon, tuluyang nalubog sa tubig ang San Roque Bridge. Ang tulay na ito ang isa sa nagdudugtong sa bayan ng Bungabon at Natividad, Nueva Ecija. Sa Science City of Muñoz, nalubog din sa baha ang ilang kalsada sa barangay Bagong Sikat. Dahil dito, naging pahirapan ang biyahe ng mga motorsiklo at iba pang maliliit na sasakyan. Nawalan naman ng kuryente ang malaking bahagi ng Pantabangan matapos tamaan ng buong lupa ang isang poste ng kuryente sa barangay Fatima. Sa Dagupan City, gutter deep naman ang baha sa ilang kalsada. Ito na nga yung tulay na. Sa lalawigan ng Quirino, hindi mo na madaanan ang Manglad Overflow Bridge sa taas ng Magnolia. Sa video ibinahagi ni Everhard Apol, makikita ang malakas na agos ng ilog. Ayon sa kanya, walang tigil ang pagulan simula pa noong linggo. Ay sulikat ang barangay Santo Niño at Manglad. Ayon sa MDRRMO Magdela, may naka-standby na bangka kung sakaling kailanganing itawid ang mga residente. Binahari ng ilang lugar sa Nueva Vizcaya. Sa bayan ng Aritao, baha ang kalsadang nagdurugtong sa barangay Common at Latar matapos umabaw ang level ng tubig sa ilog. Sa Dipakulaw, Aurora, hindi na madaanan ng mga motorista ang isang bahagi ng kalsada sa barangay Janet matapos umabaw ang spillway. Nakapagtala rin ng rockfall o pagbagsak ng mga bato sa kalsada sa parehong barangay. Sa lalawigan ng Isabela, hindi na rin madaanan ang dalawang tulay matapos umabaw ang ilog dahil sa walang tigil na pag-ulan. Mag-aalas 8 ng umaga nang isinara ang Bukag Overflow Bridge na sinundan ng pagsasaranaan ng Bukag Overflow Bridge sa bayan ng Request po. Opo. Sa kabila ng masamang panahon, Okay na po? Ha? Okay na? Okay na. magsasaka sa Isabela ang ulang dala ng bagyong Luis. Ito'y matapos magkaranas ng matinding tagtuyot ang lalawigan na epekto ng El Nino. Yung tanim natin dahil paano naliligat, yung ilog naman, bumabalik na sa normal na level. Siniguro naman ng DSWD na sapat na tulong na ibibigay sa mga apektado ng bagyong Luis. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dublao, Traffic ba yan kuya mayroong papunta? 4.9 ang billion stockpiles Sa ng Moa. family food packs. May kaunti naman, pero hindi naman siguro. Hindi pa ako nakakana. Nakakatiyak po ang ating mga Hindi pa ako kababayan nakadaan. na tayo ay mabilis, maaga, Pero usually meron talaga. magiging sapat ang tulong na maipapabot sa mga kababayan po natin na maapektuhan nitong Luis and of course ng iba pang mga extreme weather phenomenon. Ayon naman sa NDRRMC, aabot sa mahigit 6,000 pamilya ang apektado ng bagyong Luis sa bansa, partikular sa Bicol Region, Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Autonomous Region. Dahil sa suspensyon sa paglalayag ng mga sasakyang pagdagat, stranded sa iba't ibang pagtalan ang nasa halos 500 pasahero. Cesar Galati, ABS-CBN News.
landfall na ang tropical depression Luis sa bayan ng Maculacon sa Isabela alas 5:30 ngayong Lunes ng hapon. Taglay pa rin ang bagyo, ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at pagmusong umaabot ng 60 kilometers per hour. Kumikilos ngayon ang bagyo pa northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Kapamilya, mahinang bagyo po ang tropical depression Luis at yung malalakas na ulang dala nito ang dapat bantayan dahil pwede magdulot ng mga pagbaha at pagbuho ng lupa. Napansin din doon na walang ulap sa sentro ng bagyo pero dito sa kanlurang bahagi ng Luzon, makakapal yung kaulapan. Dito po kasi humahampas yung hangin ng bagyo papasok sa kanyang sentro, tumatama sa lupa at kabundukan kaya nabubuo ang mga kapal na kaulapan na nagdudulot ng mga pag-ulan. Nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa gitna at silangang bahagi ng probinsya ng Cagayan, kasama na ang ilang lugar dyan sa Babuyan Island, maging sa buong probinsya ng Isabela at Quirino, eastern at southern parts ng Apayao, eastern parts ng Kalinga, Mountain Province at Ifugao, at ilagang bahagi ng Aurora, pero po malalakas na hangin sa mga lugar na ito. At dahil nga sa pagbangga ng hangin sa kanurang bahagi ng Luzon, sa wind forecast ng The Weather Company, posibleng magkaroon ng bagong pag-ikot na pwede magbuo bilang low pressure area sa may West Philippine Sea. Pwede namang humina at magusaw na ang bagyong Luis at may iwan po itong bagong sama ng panahon sa may Pangasinan. At posibleng hilahin na ang habagat ng papalapit na bagyong Dolphin sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Muli na mataan ang Typhoon Dolphin ay 2,600 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Dadaan po ito sa itaas ng PAR patungo dyan sa may Ryukyu Island at tutumbukin din ang eastern China sa weekend. Kaya mababa ang tsansa na ito ay pumasok ng PAR. Pero malalakas nito ang habagat kaya aasahan po ang maulang panahon sa kanurang bahagi ng Luzon at Visayas hanggang sa weekend. Manatiling nakaantabay sa update sa mga bagyo at habagat dahil pwede bang magbago ang forecast. Sa forecast ng The Weather Company sa Luzon, meron pang malalakas na ulan ngayong gabi sa may Abra at Apayao habang hanggang madaling araw naman ng Martes maulan pa sa may Pangasinan at Zambales. Meron ding aasahan para sa ulan sa kanurang bahagi ng Luzon maghapon ng Martes at may kalakasan po ang bilis ng ulan sa hapon sa ilang lugar sa Cordillera at dito sa Batangas. Meron na rin pagulan sa gabi sa Cagayan Valley at lalakas muli ang buhos ng ulan dito sa may Cavite at Batangas. Kapamilya, mag-ingat po at maganda dahil pwede nga yung mga pagbaha at pagbuho ng lupa. Sa Palawan, aaraw maghapon pero posible na rin mga daraang pagulan dito po sa ilagang bahagi ng probinsya dahil naman yan sa habagat. Sa Visayas, magpapaulan din ang habagat po sa western Visayas, madaling araw yan ng Martes at maulan sa tanghali sa bahagi po ng Antique at meron din kalat-kalat na mga pagulan muli sa hapon dito sa Panay Island at maging dito sa katimugang bahagi ng Samar Island. At pagsapit ng gabi, halos wala ng ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Maaraw at mainit naman maghapon at mababa ang tsansa ng pagulan sa halos buong Mindanao hanggang pagsapit ng gabi. Tayo sa Metro Manila, maulap at mataas ang tsansa ng pagulan sa hapon at hanggang pagsapit po ng gabi at bukasan po na malalakas ang musang ulan na pwedeng magpabaha sa ilang lugar. Samantala, hindi pa nararamdaman ang epekto ng pagkapaulan ng bagyo sa Angat Dam na nasa 155.41 meters ang water level kaninang Lunes ng umaga. Pero sabi ng pag-asa na posibleng saturated na ang lupa sa Angat watershed kaya posibleng tumaas na ang level ng tubig doon sa Angat Dam sa susunod na mga pagulang tulot ng bagyo at ng habagat sa mga susunod na araw. At yun ang update sa lagay ng panahon. Ako po, si Ariel Roman. Ingat kapamilya. At susunod, labor groups nangangampag kaugnay sa natiskaril na dagdag sahod. At pansamantalang dagdag pasahe habang tinitisig ang mga petisyon para sa fair hike
Sigurado nga Team Radio Patrol, Bert Dizon, Bert. Arestado ang lalaki suspect sa mga patimon. Kapag itong nakawan ng social welfare. Sa punong investigasyon, nakamarami ang dalawang itaw sa bahagi ng Maria Orosa Street. Nang pagtukrito ng suspect na nilang hapon, pinayawan ng suspect ang bagak sa lupon nila Puente, nag-iwan sa loob ng sasakyan. Agad namang nahabol ang naaresto ang suspect at nalalakatanggapan ng SMART o Special Layers Assistance and Reaction Team habang inihahanda ang pagkasampa ng kaukulang kaso. At yan, ang salitang kumpirmado, sigurado ito ang radyo patrol. First Dizon, FM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Islanda at DZMM Teleradio. Ako po si Ivy S. Pareha. Ang oras alas 7:17 ng gabi. That's why I armor up with biogenic alcohols. Savor the moment. Here, guys. And feel the vibe. All while staying protected. Armor for adventure with biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Napapanood namin yung tunay na balita. Hingin sa lahat, walang fake. Binabalita ECMM. Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service. Napapanood namin yung tunay na balita. Hingin sa lahat, walang fake. Binabalita ECMM. Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service. Isa-isa ng auditor ng Commission on Audit ang anyong mga discrepancies na kanyang nakita nang busisihin ang confidential funds sa Office of the Vice President at Department of Education noong kalihim pa nito si Vice President Sara Duterte. Nagpapatrol live mula sa Senado si Archie, anong sinabi niyo po as auditor? Bernadette si Roderick Wamil, ang Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Unit State Auditor noong panahong hinimay ng OWA ang 612.5 million pesos sa confidential funds na dumaan sa Office of the Vice President at the Department of Education o Secretary si Vice President Sara Duterte. 500 million pesos o 125 million pesos kada quarter mula 4th quarter 2022 hanggang 3rd quarter 2023 sa OVP, samantalang 112.5 million pesos o 37.5 million pesos kada quarter mula 1st quarter 2023 hanggang 3rd quarter 2023 naman sa DepEd. Sa pagtutol, State Auditor Roderick Wamil sa witness stand ng impeachment trial, sinabi niyang hindi sumunod sa patakaran ng Commission on Audit, Department of Budget and Management, Department of Interior and Local Government, Department of National Defense, at Governance Commission for GOCCs na nakapaloob sa Joint Circular 2015-01 ang mga sinumiting dokumento ng OVP para sa mga audit ng confidential funds. Hindi po in-indicate ng OPP yung kanilang specific confidential activities na paggagamitan nila ng kanilang cash advance. All requests or allocations for CF must be supported with a physical and financial plan, which must indicate the proposed amount allocated for each program activity. Kanilang accomplishment report ay hindi rin compliant dahil hindi rin po naka-indicate doon yung kanilang specific confidential activities na pinagamitan nila. Sa punto, hindi po sinabit ni Office of the Vice President yung kanilang documentary evidence of payments as required under
Vice President Sara Duterte ang Physical and Financial Plan, Disbursement Voucher Accomplishment Report at Liquidation Report. Dahil ayon sa mga finding, tinangkap ng COA na padalhan sila ng Audit Observation Memorandum para punan ang mga pagkukulang. Hindi mo na ito tinanggap at sa halip nagsumite ng bagong accomplishment report. Pero pati ang revised accomplishment report, pinapuna si Wami. As compared po doon sa kanilang initial accomplishment report na sinabit, wala po doon naka-indicate na specific confidential activities. Some of the line items as presented po na confidential expenses ay hindi among the allowable expenses under item 4.8 of the joint circular. Paliwanag ni Wami, hindi kasi kasama sa pinapayagan ng patakaran ng mga nilistang gastusin ng OVP. Yung letter D po, yung provision of medical and food aid for 40 million pesos at yung payment of incentives for traveling relative to confidential operations na 10 million pesos. Higit naman ang depensa autorisado ang lahat ng confidential funds sa mga OVP man o DepEd. Secondly, that the Office of the Vice President was allotted confidential funds in the amount of 125 million in December of 2022. The DepEd was allotted confidential funds in the fixed amount of 37.5 million. We were okay to stipulate with counter stipulation that this was approved by the Office of the President and recommended by the DBMU. Pero bago ito makikita sa ating oras na pumunta ng pagsisigis dahil sinuri ng depensa ang mismong dokumento tungkol sa confidential funds na dahil ng konstitusyon at justifications na madami ng tayo. Ibig sabihin hindi na nila pagkasalitan pa at sarin tatanggapin ang ilang ito. Pumayag ang kampo ng visa sa karamihan sa mga dokumento maliban sa ilan. This witness will be identifying 50 exhibits. The acknowledgement receipts alone for the fourth quarter of the Office of the Vice President will be 845 documents. This next witness will attest to 3,664 documents, of which 3,617 are acknowledgement receipts, Your Honor. The defense is willing to stipulate on the list of documents provided except for the acknowledgement receipts for the period covering December 21 to 31, 2022. There are issues concerning these acknowledgement receipts that I believe will also be touched upon by other witnesses in the future. Nagpasalamat naman si Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero sa mga kasutay dahil anya na mabilis nito ang proseso. Bernadette, adagdag ni Wami, si Duterte lang ang Vice Presidente at Secretary of Education na nakuntit niya noong panahon niya sa COA found. Si Duterte lang naman din ang Vice President at Secretary of Education mula 2014 hanggang 2024 na may confidential funds. Bernadette? Maraming salamat sa iyo, RG Cruz. Nagprotesta ang ilang labor groups para kalampagin ang Department of Labor and Employment at Pasig Regional Trial Court Branch 152. Kontor sila sa temporary restraining order na pumipigil sa 60 pisong dagdag sahod sa National Capital Region. Nagpapatrol, Andrea Sagines. Kapag petsa de peligro na, madalas ay umuutang na lang ng pangkain ang laborer na si Francis. Mabilis kasi anyang maubos ang kanyang sahod, lalo't nagpapadala pa siya ng pera sa mga kapatid na pinag-aaral sa probinsya. Kulang po talaga yung tignan di ba? Kasi ang mahal ng bigas na ngayon, 60 yung kilo eh. Alam naman na magtutuyo kami lagi sa ulam. Siyempre, kakain din kami ng masarap para may lakas din. Ang single mom namang si Marian, tumatanggap pa ng sideline bilang manikurista. Bukod sa trabaho niya sa mall, para lang may sapat na mayuwi. Example, nag-out ako ng 10, yung client ko nag-chat kung pwede ako mag-home service. Kahit ng gabi na, alas 12 ako matapos. Okay lang, basta magawan ko siya kasi sayang din ang tikitain sa labas. Tulad ng maraming manggagawa sa Metro Manila, dismayado sina Francis at Marian matapos maunsyami ang inaasahang dagdag sahod noong July 25. Ipatutupad na sana ang 60 pisong aumento sa arawang sahod ng minimum wage earners kasyang unang tranche ng 85 pisong wage hike na inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Pero sinuspindi ito ng Pasig Regional Trial Court Branch 152 matapos
ng dalawang construction companies. Ayon sa mga kumpanya, mahihirapan silang tustusan ang dagdag sahod ng kanilang mga empleyado dahil nakapirmi ang halaga ng ilang kontratang kanilang nagprotesta ngayong araw ang ilang labor groups sa labas ng Department of Labor and Employment. Hinarap naman sila ni Secretary Francis Tolentino. Parang kang preso eh. Ng dalawang employer, pero pinagpalit yung milyong-milyong mga manggalo na umaasa doon sa aumento. Ginamit ang layo sa pagkita nyo ay walang pagtitig na dapat sinukot nila. So, yung question ay sausyado. Kaya na ngayon hindi alam natin. Tiniyak ni Tolentino na hindi aatras ang DOLE sa pagsusulong ng wage hike. Pero aniya, ang Office of the Solicitor General na ang magsisilbing abogado ng ahensya. Kaya hindi na siya personal na dumalo sa pagdinig ngayong Lunes. Ginawa naman po ng DOLE, ginawa ng pamahalaan sa tamang proseso para magkaroon ng wage hike, tapos pinipigil ng husgado. So, magpaliwanag po yung husgado bakit nila pinipigil. So, time lang po ito kasi alam nyo, autonomous po yung wage board. Tinutukoy ni Tolentino ay ang Article 126 ng Labor Code of the Philippines na nagsasabing hindi maaaring mag-issue ang anumang korte o ahensya ng temporary restraining order o anumang pagpapaliban sa mga pagdesisyon at pagpupulong ng national or regional wage boards. Suportado rin ng Malacanang ang dagdag sahod. Ginagalang natin ang lahat ng korte, pero ang pamahalaan, ang administrasyon ay meron naman din pong karapatan na ihayag kung ano ang nararapat para sa ating mga kababayan at sa ating mga manggagawa. Lumalabas po kasi na ang dapat na naging remedyo ng sino man na sanang may concern dito ay nagsampa ng apela sa national, sa regional tripartite wages and productivity board, no, ipafile ito ng apela at hindi sana sa korte. Ang ibang labor groups naman sa mismong Pasig RTC nagsagawa ng pagkilos para inihit ang agarang pagtanggal sa ERO. Itong dalawang kumpanya ngayon, in effect, na-hostage na niya ang lahat ng mga minimum wage earners sa NCR. Sa isang araw po, ang epekto na nito doon sa 1.1 million pesos, 1.1 million minimum wage earners ng ating Metro Manila, nasa 60 million pesos na po. Kung tatagal po ito ng isang linggo, aabot na 360 million pesos. Sinusubukan pa ng ABS-CBN News na punin ang panig ng dalawang construction companies. Kuya, okay lang kahit sa Pero Starbucks babala ng na lang. labor groups, kapag kinatigan Ang tabi lang ng naman. korte ang dalawang kumpanya, Saan pupunta? maaaring gamitin ito Saan? para pununin Tabi. at maharang din ang lahat ng mga susunod na dagdag sahod. Tabi lang naman. Samantala, naghain ng resolusyon ng Akbayan Reform Bloc na nananawagan sa House Committee on Labor and Employment na imbestigahan ang magiging epekto ng ERO sa sahod ng mga manggagawa at para tingnan kung may iba pang legislative interventions na maaaring magpatibay pa ng mga wage order. Andrea Taguinen, ABS-CBN News. Inirekomenda ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Malacanang ang pansamantalang dagdag pasahe habang dinidinig ang mga petisyon para sa fare hike. Inirekomenda rin itong itaas sa 20 pesos ang kasalukuyang 10 piso na kada litrong fuel subsidy para sa lahat ng mga pampublikong Pero dito lang sa labas. nagpapatrol. Easily. Kalahati ng 200 pisong baon ng estudyanteng si Wilfred ang nauubos sa pamasahe araw-araw. 447 po. Ang pasahe, hindi na niya Ayan, na-drop na natin. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po. Ingat. God bless. Paalam po.